I just saw a post. And natatawa lang ako sa comment kasi yung mga tao, itong babae na to is muntik nang maghasa sa daanan. Sa daan mismo, muntik na siya maghasa. Tapos, alam mo yung comments, sabi, dahil daw sa naka-crop top siya. Putang ina. Yung mga tao, hilig nyo. Ang hilig nyo isisi sa damit ng babae kung bakit siya ginahasa. Hindi ginagasa ang isang babae, tao, dahil sa suot niya. Kasi, ang daming taong ginagahasa na hindi dahil sa suot niya. Rape exists because of rapists. Ngayon ko lang i-open to, pero naalala ko pa. Hans Christian Andersen stories ng ABS-CBN na ang na pinapalabas ng mga oras na yun. I was around 5 to 6 years old. Nakapajama ako. Nakapajama ako, ha? Tapos, sinabihan niya ako. Sinara niya yung mga bintana. Tapos yung main door, sinara niya. Katapos ko maligo. Which is, sinilipan niya ako habang nililigo. Bata ba ako, ha? Bata. Nanonood ako ng cartoons ng Hans Christian Andersen stories. Naalala ko pa ang title ng show, Tambelina. Naalala ko, naka-brief. Naka-brief lang siya. Tapos naka-eyeglass. Tapos, tinawag niya ako. Sabi niya, halika dito. Kukutuan kita. Ayoko na ikwento pa yung the rest ng story, pero putang ina. Hindi. Nag-i-exist ang rape dahil sa suot ng isang babae, ha? Hindi. Nag-i-exist ang rape dahil sa rapist, ha? Wag na wag niyong i-blame dahil sa suot ng tao. Dahil kahit anong suot pa yan, kung manyakis ka, wala kang pagrespeto sa tao. Ganyan ka talaga. Ganyan ka. Please, sa mga mothers, may mga anak na lalaki, turuan nyo na kahit ano pa, suot ng kahit na sino, a woman is still a woman. Mga anak ko, tinuturuan ko sila. What she wears doesn't matter. It doesn't matter. Tapos tinuturo ko sa kanila. Every day, nire-remind ko, if it's not yours, may it be a thing, an animal, a person. If it's not yours, don't touch it. Yun ang golden rule namin. If it's not yours, don't touch it. Even if it's yours, you need to ask for permission. Hanggat maaga pa, turuan sila. If it's a no, it means no. Okay. Please, stop victim blaming. Ugali yan ng mga Pinoy.
Magvi-victim blaming. Ay, kasi malandi naman. Kasi, malandi. Alam mo kung bakit naging ganito ako? Kasi, na-expose ako maaga pa. Naintindihan mo. Apat lang yan. Anong kalalabasan ng isang SA survivor? Una, either ma-addict siya. Ma-addict siya. And, yun, lagi na niyang hahanap-hanapin. Pangalawa, magiging takot siya or hate niya ang mga lalaki. Ayaw niya makipag-usap kahit kanino, ayaw niya lumapit, may trauma na siya sa mga lalaki. Kahit kanino basta lalaki, ayaw niya. Pangatlo, gagamitin niya yon sa advantage niya. Making or transforming all of the struggles to strength. And pang-apat, endo. Yun yung masakala. Endo. So, ang dami, ang bigat na pinagdadaanan ng mga SA victims. So, just to say, dahil yan sa suot mo. Dahil kilala ka naman kasi na haliparot, kaya akala nila okay lang. No means no. Drunk doesn't mean she said yes. Okay? Lalo na kapag bata pa. Please. Maglolo nga lang kayo, no? Sarili nila kayo. May mga asawa naman kayo, di ba? Yun din lang. Huwag nyo na inamay yung mga bata. Kasi, hanggang ngayon, kahit patay na siya, hanggang ngayon, dala na lang ko pa rin. Please. Please stop victim blaming. You don't know how it feels